O sa amin sa City ug sa amin sa Occidental ug sa tanang managtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta? May adlaw. Dazil Lumotikson, Agosto 20, 2025. This is Ozamis Today. Governor Waminal ug PDEA 10 mahimo og mas lig-on nga koordinasyon patok sa druga. Karaan ug gubaon nga dalan sa barangay Kinuman Norte giayo og gipalapdan. Usamisnon nga nagpuyo na lang sa mga kadalanan sa kauluhan nakapauli ug natabangan pinaagi sa DSWD pag-abot program ug suporta ni Mayor Sam ug Asinso Osamis Administration. Kanhi lubak-lubak og lisod agian nga mga dalan sa bukirang mga barangay sa Todila hingpit nang napasiminto og napahimuslan. Mga residente mapasalamaton sa Team Asinso. Makapadasig nga istorya og kinabuhi ni Police Colonel Marantan sa likod ng Chapa, gisalida sa Misamis Occidental. Padayong barangay skills enhancement training alang sa mga barangay officials o key personnel sa seguridad sa Dakbayan gihatagan og update sa DILG Osamis. Rice farmer sa Mulikay nakadawat og refund gikan sa Asinso Osamis Administration. Sa police report, duha ka mga individual sikop sa sunod-sunod nga mga drug buy-bust operations sa PNP Osamis. Partner na admit tungod sa asthma, security guard hingpit nga natabangan sa iyang hospital bill pinaagi sa free hospitalization program. Ania ang detalye sa Ozamis Today. Governor Waminal ug PDEA 10 mihimog mas ligon nga koordinasyon batok sa droga. Ania ang detalye. Aron mas mapadayon pa ang hugot nga kampanya batok sa illegal nga droga, mipahigayon og usa ka courtesy call si Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Region 10 Regional Director Alex M. Tablate ug iyang kauban nga team ngadto kang Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal uban usab si First District Representative Jason P. Almonte. Atol sa mga panagtagbo, gihisgutan ang padayon nga mga inisyatibo sa probinsya kabahin sa pagpatuman sa mga drug clearing programs. Lakip na ang panday sa mga estratehiya ug umaabot nga mga inisyatibo aron masiguro ang luwas, malinawon ug drug-free nga mga komunidad sa tibuok Misamis Occidental. Gipadayag ni Governor Waminal ang iyang hugot nga suporta ngadto sa PDEA pinaagi sa paghatag og opisina, ayuda ug gikinahanglan nga makahinguhaan aron mas ligon ang kampanya batok sa illegal nga droga. Ang Asenso Administration ubos sa pagpanguna ni Governor Waminal padayon na ningkamot ug nagsuporta sa tanang mga ahensya aron masiguro ang kaayuhan o kaluwasan sa tanang mga misamisnon. Karaan og gubaon nga dalan sa barangay Kinuman Norte giayo og gipalapdan. Ma-report si Bardo Texon. Nasugda na ang konstruksyon sa pagpalapad ug pagpaayo sa karaan ug gabaon nga dalan sa barangay Kinuman Norte nga naila isip usa sa mga agyanan padulong sa usa sa mga landmark destination sa Misamis Occidental ang Asinso Global Garden sa Huyuhoy, Tangub City nga ana mahimutang sa ibabang bahin sa nahisultan nga barangay. Ang ongoing construction sa dalan, usa sa mga proyekto ni 2nd District Representative Congressman Sanso Fernando Ando Fuentes Waminal nga bugos nga gisuportahan ni Governor Henry S. Waminal, Asinso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. ug ang amahan sa Dakbayan nga si Osamis Mayor Sam Norman Go Fuentes. Base sa interview sa Asinso Osamis News Channel kang punong Barangay Delpin June Ignacio adlaw Lunes, Agosto 18, iyang gibutyag nga nasugdan ang construction
sa maong karsada sa ikaduhang semana sa Agosto 2025. Giangkon sa kapitan nga tungod sa apiki ug gubaon nga dalan adunay pipila ka mga aksidente ang nahitabo sa ilang barangay. Apan karon dako ang kalipay sa mga residente nga nasugdan na gayud ang maong proyekto nga dili lang makaayo sa ilang barangay kundi makabenepisyo usab niini ang mga silingang barangay sama sa Gala, Gimad ug Ginguna. Dako kay pasalamat gyud nga katong last week nasugdan gyud ang maong project nga nahatag ni Kong Ando Waminal. Kini magong dala na go dire apiki gyud kayo daghang kay mangagi, daghang kayong nga hagbong na disgrasya tungod sa kaapitos nga dalan nga wa pa gyud na widen. So karon naabot na, so daghan ang nalipay labi na gyud ang katawhan sa Barangay Kinuman Norte, Barangay Gala, Gimad, Ginguna nga tanang barangay nga nasa uptown nga maagian ang ako ang maong barangay. Isip estratehikong ruta padulong sa Asinso Global Gardens ug tungod sa kakaraan gubaon o kapiki na kini gipaninguhan ni Kong Ando ug kung hindi nga mapalabdan ang nahisukotang karsada aron mas komportable ang pagbiyahe dili lang sa mga usamison lakip na usab ang mga dumadayong bisita. Pinaagi sa ilang nagkahiusang paningkamot na pangitaan kini og iyong pundo ni Kong Ando hinungdan nga sugdan ang maong proyekto. So kini mangod nga dalan gikan dire sa Kugon road to tourist destination man gud ni siya. So ingon pa ni Mayor Indy og ni Kong Ando nga need gid ni siya nga ma-widen. So moto nga gipangitaan gyud dayon og budget ni Kong Ando mo ni karon nga nasugdan gyud sa 2025. I hope nga kini nga project nga kini taman pa man ni diri sa crossing kay RR magini remove and replace kay tungod sa gidugayon og nipis pud kayo ang daan nga simento din naguba na gyud. So gusto ni Kong Ando nga remove and replace gyud ilisan gyud bag-o ang atuang dalan. Butyag pa ni Kapitan Delfin kabahin sa mga detalye sa maong proyekto. Ang kini nga dalan 3.05 so ang gilapdon ani 6.10, ang gibag-on pud ani 0.23 so 9 inches ang gibag-on so dako na pwede na pud pang highway. So aduna po di siya drainage kay kinahanglan gid nga napoy drainage kay ang tubig po nga gikan diri sa ibabaw. So kusog po kayo padulong dito so banlason po og di na to butangan og drainage dala kining kanal. So banlason po nga to ang karsada. Sa laing bahin gawas sa naangkon nga proyekto sa pagpalapad o pag-ayos sa karaan o gubaong dalan sa Kinuman Norte, aduna usab laing mga major infrastructure projects ang padayong ginabuhat sa ilang barangay. Sama na lamang sa sports complex, tennis court, isolation o evacuation center, generator room o guban pang mga kalambuan nga dakong makatampo sa padayong pag-asinso sa ilang lugar. Diri sa barangay nako ang sports complex karon nga sige gyapon og trabaho ang ato ang sports complex. Ongoing gyapon ang trabaho dayon ang ato apong LGU dinhi nga kining tennis court ongoing ang trabaho og naa man tay nga human diha katong ato ang isolation og ang atong evacuation so kompleto naman na dayon ay gibuhat dito nga kining generator room para mabutangan og generator para og walay kuryente magamit ang ato ang evacuation center. Auhag pa sa kapitan nga padayon sa kanunay nga mosuporta sa Team Asinso Administration ilabi na sa mga programa o inisyatibong dili lang makabenepisyo sa kasamtangang katawhan sa dakbayan apan apil usab sa umabot nga henerasyon nga labang makapahimulos o makatagamtam sa mga kaayuhan niini. So labi na gyud diri sa kuang barangay mga constituent nako nga always lang gyud nga pagsuporta sa mga programa sa Asinso kay kini siya dili lang ni para sa tuwa kun dili umaabot na tong mga apo mga kaanakan pa nato nga mo'y makabenepisyo ni ini dili lang sa tibuok dili lang dili sa Barangay Kinuman Norte sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental kay kini siya ehemplo nga gitagaan ta sa ato ang Ginoo nga mga leader nga mga maayo gyud nga serbisyong totoo lubos-lubos na serbisyo. Ngay daghan kaayo nga mga lugar nga kining naghandom nga ingon ana unta ang mga leaders
sa pareha sa Misamis Occidental nga gusto nila nga niingon sila nga sana all. So posible nga kini Misamis Occidental nga gipanguluhan ni Gobernador Henry Waminal nga maka-adto pod, makapaambit pod sa uban nga probinsya. Ang mga infrastructure projects nga nadawat sa Barangay Kinuman Norte sama na lamang sa sports complex, tennis court, nasugdan nga pagpaayos sa pagpalapad sa karang dalan ug uban pa nagpakita sa seryosong panglantaw sa mga lidere sa Team Asinso ilabi na sa segundo distrito nga gipangunahan ni Kong Ando Waminal uban sa ligong nga suporta ni Governor Henry, Congressman Indy ug Mayor Sam Fuentes nga makahatog malungtarong proyekto nga mapahimuslan sa mga residente lakip sa mga bisitang gusto mulantaw sa nindot nga mga landmark sa probinsya. Kini gilauman nga dakong makaamot alang sa padayong pag-asinso dili lang sa dakbayan apan sa kinitubok ang probinsya sa Misamis Occidental. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Texon. Salamat Bernald. O sa mismo nga nagpuyo na lang sa makadalanan sa kauluhan na kapauli og natabangan pinaagi sa DSWD Pag-abot Program ug suporta ni Mayor Sam ug Asenso Ozamis Administration. Ang good news ning report. Alang sa pagtutok sa makabatan-unan, mga individual ug mga pamilya nga nagpuyo sa makadalanan, napatuman ang Pag-abot Program nga usa sa mga inisyatiba ni Department of Social Welfare and Development kun DSWD Secretary Rex Gatchalian ubos sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kini mas gipaligon pa human mapirmahan sa presidente ang Executive Order number 52 series of 2024 nga nagpalapad sa sakop sa Pag-abot Program. Tungod niini ang Asenso Ozamis Administration nga gipangunahan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes pinaagi sa City Social Welfare and Development kun CSWD Office ligon nga nagsuporta sa naisgutan nga programa nga nagpaabot og tabang alang sa usa ka Osamisnon nga si Roland Juna Pancho. Matod pa ni CSWD OIC Head Raji Gomez sa ilang pag-request sa mayor aron makapaabot og pinansyal nga tabang ang DSWD wala kini magduha-duha sa pagtugot. Tungod niini nahimong malampuson ang pagpaabot sa ayuda didto mismo sa buhatan sa CSWD adlaw nga Lunes, Agosto 18, 2025. Apan pananghid nato o request nato ni Mayor nga moanhi ang DSWD para mohatag og assistance sa isa sa atong mga lumulupyo sa Ozamis na karon is wala gyud pag duha-duha no misugot gid sa Mayor sa maong ato ang payout nga activity. Kani man si Roland John taod-taod ni dito sa Manila tapos tulog-tulog na lang sa karsada ba. So naay programa si DSWD nga katong mga mga natulog sa dalan, so ilang i-reach out gusto ba sila muuli kay tabangan nga muuli. So ang receiving party paapan contact ang ihaman daing mama nga bista gawa uto sa una municipality sa Wao Lanao del Sur nana diri sa Osamis nagpuyo. So nakita didto nga nanas pantaon so adto yang mama gipangutana gikuan nga willing ba siya modawat sa iyang anak. So willing man pud modawat. So again nakita pud sa ato ang DSWD nga angayan pud tabangan kay sama sa istorya sa atong social worker is wala gid sila abot gid silang kuan. So motong natagaan siya og mga livelihood assistance og pagtukod sa balay. Nakauli siya diri murag November 2024. O nasa Ozamis. Gipasabot ni Social Welfare Officer 2 Ishnihaya A. Baruang gikan sa DSWD Region 10 nga ang programa usa sa mga pilot programs sa DSWD nga napatuman sa dakbayan sa Manila aron makahatag og oportunidad sa mga individual nga anaa nagperme o namuyo sa kalsada. Pinaagi sa pagpapauli kanila sa ilang lugar o probinsya o paghatag kanila sa tabang gikinahanglan sama sa livelihood assistance, transitory shelter assistance ug psychosocial assistance. Ang ating programa po ay tinatawag na Pag-abot Program. Isa po siya sa mga flagship program ni DSWD under po kay Secretary Gatchalian. So ang beneficiary po ng ating program is yung mga individual, families, and children in street situations po. Wherein po ni-reach out po natin sila sa kalsada, wherein po ang pilot po natin na ginawa is sa Manila po. So ang mga residente po na yung wala po silang choice, wala silang pera,
na they ended up po sa street, doon po tayo tumutulong sa kanila. And we are telling them po na the moment na bumalik sila is tutulungan po natin sila. So meron po tayong iba't ibang assistance na binibigay. Meron po tayong livelihood assistance, transitory shelter assistance, and psychosocial assistance. However po, prior the reintegration, kasi po during the reach out, is pinapauwi po natin sila. So, prior din po sa reintegration, meron po tayong ginagawang rehabilitation doon po sa Manila, wherein specifically po sa Pasay City na tinatawag nating processing center, wherein po doon namin po sila tinutulungan yung mga basic po na hygiene, pinapaliguan po, meron po tayong mga psychosocial first aid na binibigay sa kanila since po living in the street is not easy, di pa po? So, ang first po na binibigay natin sa kanila na tulong is yung pong rehabilitation approach mo na ginagawa natin. Lakip sa mapag-abag ang gihatag, mao ang libreng transportasyon, diin ang nahisutang programa, naghatag og pinansyal nga tabang nga naglangkob sa 10,000 pesos alang sa paglukat og ticket ug dugang 10,000 pesos isip allowance. Pag-uwi po nila, pag-abot na po ang magsho-shoulder nung pagpapauwi sa kanila. Kami na po yung may binibigay po kami na financial assistance na worth of 10,000 pambili po nung ticket nila, and another 10,000 po na binibigay sa kanila sa pag-uwi nila. Kasi po, we understand that the moment they are reintegrated in our region is need po namin ng time para i-process din po yung mga assistance na ibibigay sila. And again po, meron po tayong assessment na ginagawa. So as the handling social worker po, meron po kaming ginagawang validation and assessment po sa receiving family to really ensure po na they really need the help. Sumala pa niya, base sa assessment nga ilang gihimo, nakita nga ngayon gayon nga makadawat si Roland E. June tungod kay nahibaluan nga wala kiniigong panginabuhian ug puluy-anan. Tungod niini, nadawat niya ang benepisyo ug matud pa ang livelihood assistance nga napaabot kaniya, wala gayud na sayang kay iyang napalambo ug nakapahimo pa kini kaniya sa pagtukod sa iyang kaugalingong panimalay. Upon assessment naman po, it was found out po na the receiving family and the beneficiary himself po is wala po silang hanap buhay, wala po siyang matirahan that time, and then doon po nagpatunay na kailangan po nila yung mga assistance na binigay natin. So, ganun po yung nangyari kung bakit po naging beneficiary natin si Sir Roland June. Kasi isa po siya sa mga na-reach out natin sa Manila, and then yun po, right after all the rigorous communication, coordination with all the stakeholders po in order to have a successful po na pagpapauwi sa kanya. And now po, umabot po tayo sa ganitong point, wherein last monitoring po namin, nag-boom naman po yung livelihood niya, which is yung piggery po. And the transitory shelter assistance po, which is yung pabahay, is naka-build na din po siya ng sariling bahay niya. So, pagdugang pa niya, this will not be possible po without the guidance po nung mama niya, tsaka yung stepfather niya, and of course, the LGU po ng Ozamis City. Ibuti gusap sa Social Welfare Officer ang kalabot sa financial assistance nga natunol sa DSWD uban sa suporta sa Asenso Ozamis Administration pinaagi sa CSWD ngadto kang Roland E. June nga mikabat sa 168,000 pesos. All in all po, first po is yung all in all is 80,000 for livelihood assistance and transitory shelter assistance for 78,000. So 80 from all in all 158,000 po ang na-receive ni Sir Roland June. Yes po. And then may 10,000 din po na na-receive, which is 168,000 po lahat. Kasi po yung fare is ang gumastos na doon is ang NPMO. So, total of 168,000 pesos po yung na-spend ng pag-abot program for the welfare of Sir Roland June.
Pasalamat o pasalig ni Roland June sa pag-abot program nga gimugna sa DSWD ug sa suporta sa Asenso Ozames Administration nga gipangunahan sa maabdikong mayor sa Dakbayan, Mayor Sam and Norman G. Fuentes. Nagpasalamat lang ko sa pag-abot program ug sa tanan nga nakatabang ani or speechless kayo. Paninggamutan gyud ako nga dili gyud ko mo bar down ning akong gibuhat karon nga pigire. Ang gusto nako nga mo boom gyud ni siya. Mao ni akong paninggamutan karon, sir. Bali mga naana sa 8 na kabuok, sir, tapos nanganak na ang isa. Ang tulo hapit na. Daghan kayong salamat, ma'am, sa tanan tabang ninyo. Daghan kayong salamat. Kung wala mo dili na ko ni maabot. Kani lubak og lisod agian nga mga dalan sa bukirang mga barangay sa Tudela, hingpit nang napasemento og napahimuslan. Mga residente mapasalamaton sa Team Asenso. Giadtuan na gitutukan ni Leoncio Medalio ang maong balita. Ania ang iyang report. Dakong pasalamat ang ipaabot sa mga residente sa duha ka mga barangay sa lungsod sa Tudela, probinsya sa Misamis Occidental, sa diyang ang ilang dalan nga kaniadto perti ka guba, lubak-lubak og lisod agian, karon hingpit nang napasemento og napahimuslan sa mga katawhan, kini bunga sa paningkamot og panagtambayayong sa Team Asenso ubos sa pagpanguna ni Governor Henry H. Waminal, Segundo Distrito Congressman Ando Waminal og ni kanhi Mayor Samuel Paruhinog nga nagpamatuod sa tatak Asenso nga serbisyo nga kung musaad matuman gayud. Usa sa mapasalamaton ang kanhi punong barangay sa barangay Bungabong Tudela, si Rosabilia Balaso. Diin matod pa niya nakabot na gayud nila ang konkreto og maayong dalan paingon sa bukid ug sentrong bahin nga nakapahapsay sa ilang pagbiyahe. Ay magpasalamat gikan ni Mayor Samuel Paruhinog, ni Governor Henry Waminal o kang Congressman Ando Waminal sa among nakabot nga among dalan nga maayo among padulong. Salamat jud kayo nga amo aning nadawat nga dalan paingon sa bukid o paingon sa lungsod nga maayo among biyahe. Sumala pa ni kanhi Kapitan Rosabilia, kaniadto lisod kaayo agian ang ilang dalan tungod kay lubak-lubak kini ug ang kanal anaa sa tunga-tunga sa dalan. Apan karon iyang ipamatud-an nga sa diyang ang Team Asenso na ang midumala og naglihok sa tibok probinsya sa Misamis Occidental. Nakasinati na gayod sila og nindot og hapsay nga dalan. Sa unang panahon sinati man gyud ko nga lisod jud kay ang dalan. Oo. Lubak-lubak ang dalan, ang kanal na just tunga. Oo, lisod jud kayo. Makatikalbong-tikalbong pag yun me. Sa alaing bahin, misaysay usab si Ruel Macas, residente sa barangay Kamating, Tudela, kabahin sa kahimtang sa ilang karsada kaniadto. Ade gini ma asin dalan na sa una kay grabe ka lisod. Bintahan na yun kayo. Dagan na yung nagpasalamat sa among dalan nga na kumpleto na. Busag ipaabot usab ni Ruel ang iyang pasalamat tungod kay ang ilang karsada karon gwapo og nindot na agian og labaw sa tanan sa naghatag og katumanan ini. Kay matud pa niya ang ilang dalan nga gipanaad kaniadto ni Kong Ando nga ipasimento karon nahatagan na gayud og katumanan. Nagpasalamat mi sa among dalan nga limpyo na, gwapo na, o labaw namang pasalamatan ang nagahimo ani kay na among dalan ilagid nga ilaging tuman ang panaad nga ilang pagatarungon. Mga dako kay may pasalamat kanilang tanan og labaw sa among mayor sa unang ay ni Mayor Samuel Paruhinog. Ang pag-uswag sa mga karsada sa barangay Bungabong ug barangay Kamating, Tudela, Misamis Occidental nagpamatuod sa dedikasyon ug panagtambayayong sa Team Asenso ubos sa pagpanguna
ni Gobernador Henry Waminal, Kong Ando Waminal o kanhi Mayor Samuel Parohinog nga naghatag og tinuod nga kaayuhan sa mga residente diin ang mga karsada kaniadto nga lisod agian og lubak-lubak karon hingpit ng nasimento, hapsay og napahimuslan sa tanan. Alang sa Usamis Turi, ako si Leoncio Midal. Salamat Leoncio. Makapadasig nga istorya sa kinabuhi ni Police Colonel Marantan sa likod ng Chiapa, gipa sa Lida sa Misamis Occidental. Ania ang report. Usa ka magpahimot nga gabi nga puno sa inspirasyon ang nasinati sa Asenso Misamis Occidental Sports and Cultural Center dihang nagatigom ang mga opisyal sa probinsya uban sa katawhan alang sa espesyal nga film showing sa docu-drama sa likod ng Chiapa. Nangulo sa mong kalihukan si Governor Henry S. Waminal uban nila Vice Governor Rowena Gutierrez, board members, 1st District Representative Jason Almonte, City and Municipal Mayors, lakip na si Ozamis City Mayor Sam Norman Fuentes, PNP officials, barangay leaders, mga negosyante ug mga pastor. Ang PG-rated nga pelikula nga gipasalida na karon sa Tibok Nasud naghatag og mas lawom nga pananaw sa kinabuhi ni Police Colonel Hansel Marantan. Gidetalya ni ini ang iyang mga hagit ug kaisog sa pag-alagad isip usa ka opisyal sa kapulisan nga nagpabati sa iyang mapag-antos, sakripisyo ug personalidad sa likod sa Chiapa. Dili lamang kini usa ka salida apan usa ka sugilanon sa katungdanan ug pagkatawo nga nagdasig sa mga komunidad ug nagpasidungog sa pelikulang Pilipino. Sa iyang bahin, gipahayag ni Police Colonel Marantan ang iyang kadasig ug pasalamat sa mainiton nga pagdawat sa Misamis Occidental, ilabi na kang Governor Waminal alang sa higayon nga iyang mapaambit ang pelikula sa mga lider ug katawhan sa probinsya. Padayong Barangay Skills Enhancement Training alang sa mga barangay officials ug key personnel sa seguridad sa Dakbayan gihatagan og update sa DILG Ozamis. Mibalik alang sa report si Leoncio Midalio. Mihatag og update si City Local Government Operations Officer kon CLGOO Mr. Ejil Bidra Agosto 18 ning tuiga sa usa ka interview sa mga local media kabahin sa ilang ipagayon nga Barangay Skills Enhancement Training Program alang sa mga barangay officials, miyembro sa lupong tagapamayapa, Barangay Peacekeeping Action Team kun bipat o guban pang mga key personnel nga nalambigit sa seguridad og maayong pagdumala sa komunidad. Diin kini gipagayon na sa kapin kun kulang 18 ka mga barangay sa Dakbayan. Saysay pa ni Mr. Bidra nga kaniadto cluster-based pa ang pamaagi sa pagkandak sa maong training. Apan karon nakita nila nga mas epektibo kini kung usa ka barangay o usa ka team ang mag-train aron mas makafokus ang mga partisipante o dali nilang mapadayag ang ilang mga pangutana. So sa una by cluster ang atong pagkandak sa maong training karon nakita mo gud nako by show part no nga mas effective kung isa ka barangay, isa ka team ang mag-train, no? Kay maka-focus sila at the same time kung na sila problema, sila mga pangutana, diha dahil ilang pangutana dili. Gipahayag pa niya nga gitumong sa ahensya ang one barangay, one team ang pamaagi sa training aron mas mapasabot sa mga opisyales ang angay nilang mahibaluan, lakip na ang pag-manage o pag-train sa mga BPATs, barangay opisyal o mga membro sa lupong taga-pamayapa. Ang team nga mubansay kanila naglangkob sa mga naglain-laing ahensya sa gobyerno nga naglakip sa DILG, Philippine National Police Usamis, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Local Government Unit, o ang Armed Forces of the Philippines. No, which is the team composed of DILG, PNP, BGMP, Bureau of Fire Protection, the CDRR, the Local Government Unit, and the Armed Forces of the Philippines. Kani siya nga team mo ay mag-manage, mo ay mo-train sa atong BPAT, sa atong mga barangay officials sa lupon. Katuyuan sa maong programa nga magsilbing refresher training aron mapahinumduman ang mga barangay official, mapalig-on ang ilang kahibalo sa ilang mga katungdanan o responsibilidad o ingon man alang niadtong nakalimot na kung unsay angay nilang pagabuhaton.
Sa kani nga paagi katuyuan ani ang atong term is enhanced. I know dugay naman na train ang atong mga barangay officials. Dugay na train atong mga lupon. But nawala na, no? Na-erase na sila una tungod kay pila na ka terms ana labi na ang uban nga mga barangay officials nga manami ana sir, pero usay kana laging malipat ka, okay. Abi ni mong sakto sayop na diay. Gibutyag pa ni Bidra nga sa wala pa nila gipagayon ang maong barangay skills enhancement training, pipila usab ka mga individual ang maglinya sa ilang opisina aron musumbong kabahin sa ilang mga problema nga nasinati panahon nga sila mangayo og certification sa ilang barangay. Before sa wa pa ko nagkandak ani, no, honestly. Pila ka tawo maglinya diya sa gawas musumbong sa aktong opisina. Sir, sakto ba naghimo ni kapitan? Sir, nganong inani man atong lupon? Sir, nganong inani man si kagawad? Nganong inani man tanan maghila kay dili isyuhan og certifications, clearance and whatever, no? Nakalimot na siya nga, dili man dapat ako himuon. Isyuhan man ako ni siya kay taga diri magini siya. It's because of personal or political grudge mahitabo nga iyang himuon nga wa ka ni buta mo ginana, no? So, politically motivated ang issue. Pagpasabot pa ni Mr. Bidra kabahin sa husto nga pagsulob sa uniform sa matag barangay officials o BPATs. Nga kanang uniform is symbolizes authority. No, dili na nimo pwede isulob sa gasa. Kay once nagsulob ka na, but pasabot gobyerno na nga property. And to be used only on government or official function. Wa man sila kasabot ana sa ato pasabton. Laki pa usab sa iyang ihatagan o kasayuran mao ang citizens arrest o ang mga higayon kung kanusa sila pwede nga makahimo nini. Citizens arrest. Ang ato mga BPATs are force multiplier sa PNP. Dili sila pwede mo arrest kung walay dili sila pwede mo arrest labi na kay dili sila pulis. But pwede sila warrantless and citizens arrest. Sumbagay na nagluba diha dayon na nakita sa imong presensya kamulo, no? Kamulo before ganang kapadulong, kamulo og mao'y paghuman nakita nimo pwede nimo nadakpon without warrant. That is citizens or warrantless arrest. Sa pagkakaroon padayon gyapon ang ilang pagkandak sa barangay skills enhancement training sa mga kabarangayan sa Dakbayan. Pinaagi ini mas mapasabot pagayod sa mga barangay opisyal, miyembro sa lupong tagapamayapa, BPAT ug uban pang key personnel ang ilang mga katungdanan o responsibilidad, mapalambo ang ilang serbisyo ug mas mahibaluan pa nila ang hustong pamaagi sa pagdumala sa seguridad aron mas masiguro ang kaluwasan sa katawhan ug maayong pagdumala sa matag komunidad. Alang sa Usamis Today, ako si Yonsho Midali. Salamat Leoncio. Rice farmers sa Mulikay nakadawat og refund gikan sa Ascenso Alzheimer's Administration. Ma-report si Adoni Vicena. Nakadawat na sa ilang refund o mga nagasto sa preparasyon sa pagpatanom sa mga basakan ang mga registered rice farmers sa Barangay Mulikay. Matod pa ni Barangay Mulikay Konsehal Eric Bitachi nga ang mihatag og refund o miuli sa gasto sa mga rice farmers sa Mulikay mao ang kagamhanang lokal sa Dakbayan sa Usamis. Ang refund nga madawat sa mga rice farmer depende kini sa gidak-on sa mga basakan nga ilang gitikad. Tungod kay rice planting season pa man karong panahona, ang mga rice farmer giulian sa ilang gasto sa pagpadaro gamit ang ekipo gikan sa syudad o bakaha manumano kun way available nga kahimanan o guban pang gipangbayran sama sa pagpanglimpyo aron mas presentable kining tamnan. Sa hiliskutan ng mga farm implements sama sa abono, libre usab kining ihatag sa kagamhanang lokal o sa kapitolyo. Mahimong adunay mahitabong cash refund kung nakagamit og kaugalingong pundo ang rice farmer, particular sa madilatar nga supply sa abono sa rason nga dili na kini applicable sa edad sa tanom niini. Kini nga suporta sa kagamhanang lokal, particular sa Dakbayan sa Usamis, ilalom sa administrasyon karon ni Mayor Sam Fuentes, gipasalamatan pag-ayo sa Rice Farmers Association sa Barangay Mulikay. Kinitipik og bahin gihapon sa nagpadayong programa sa ARFAP o Asenso Rice Farmers Full Assistance Program nga padayong gipatuman sa Asenso 3 Pillars nga gipanguluhan ni Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal ug Asenso Pinoy Party List Congressman Indy Waminal. Ang membro sa mo ang Farmers Association. Niya sila karon aron pag-claim silahang mga refund.
alang sa magamit silang panginahanglan sa matag adlaw. So, gikan pa ni land preparation nga nagripa nila. Gikan pa gid na sa land sa plowing, then apoy harrowing nga giripan karon. So, pila po ang madawat atong mga Kuan sa atong magkagisyon na dawat magdepende sa ilahang area. Kung 1 hektar lang area, dako-dako gid silang madawat. Kay man kaning sa hektarya sa plowing 35 ang hektar. Ang sa harrowing 55 ang hektar. So, kana makuha na nila dungan. Makuha gid nila karon. Kung naa sila sa ilahang nasa listing sa moang asosasyon. Kwarta intak na gikan sa atuang pinalanggang LGU. So, itong pasalamatan na to ay. Ako ding pasalamat no sa Team Asenso nga aniya nagpadayon ang amuang ripan sa amuang muli kay Farmers Association. Daghang salamat uban sa amuang barangay captain na Rosali Kalahat. Aniya usab siya karon sa pagduyog sa amuang ripan. Alang sa Usamis Today, Adon Lucina report. Sa police report, duha ka mga individual sikop sa sunod-sunod nga mga drug buy-bust operations sa PNP Ozamis. Glenn Ray Roluna, alang sa mga detalye. Wala na dyan makapalag si alias Kano, 45 anyos, usa ka construction worker o residentes Prokdos Barangay Bagakay, human nga masikop sa gihimo nga drug buy-bust operation sa Uzamis Police Station adtong Lunes sa gabi. Nasikop pa suspect human nga mapalitan kini sa usa ka pusher buyer sa kapulisan ug gituhuang shabu nga nagkantidad og 500 pesos sa pagrekisa sa kapulisan at ubangan ni Barangay Kapitan Niña Ferromero ug mga sakop sa media. Nakuha gikan sa suspect ang 5 ka mga cell sa shay nga gituhuang shabu nga gisulod sa posporo uban ang ubang nilukot nga mga aluminum foil ug ang 500 pesos nga mark money. Samtang pagka-Martes sa gabi lain na usab gadug buy-bust operation ang gihimo sa PNP Uzamis, partikular sa Purukono Barangay Baybay San Roque likod yabahin sa public mall. Na ilang suspect nga nagpayuhot sa ginadili nga droga nga si alias Darrell, 30 anyos og Minyo, residentes Purok 8 Barangay Carmen Annex. Napalitan siya og usa ka sachet sa gituhuang shabu sa pusher buyer sa kapulisan nga nagkantidad og 500 pesos. Atol sa pag-body search ngadto sa suspetsado, nakuha ang usa ka medium size ug duha ka small size nga heat celled sachet nga gituhuang illegal nga droga. Ang mga dinakpan sa mga operasyon sa kapulisan ang ana-ana sa kustodiya sa Uzamis Police Station ug atubangon ang mga kasong may kalabutan sa illegal nga droga. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Partner na admit tungod sa asthma, security guard, hingpit nga natabangan siyang hospital bill, pinaagi sa free hospitalization program. Angela Me Quirante, alang sa mga detalye. Tungod sa halos 2 ka bulan nga pag-antos sa kalisod sa pagginhawa tungod sa asthma, ang live-in partner ni Roldan Maravillas nga si Cara L. Dominga, 27 anyos, dali niyang gidala sa St. Joseph General Hospital aron matambalan ug mahatagan sa hustong pag-atiman. Rason nga si Roldan midangop sa buhatan sa Asenso Uzamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes aron sa pagpangayo og tabang human nga may kabat sa dako nga kantidad ang ilang exist bill sa hospital. Ako si Roldan Maravillas, Porok 5 Babay Tren po sa Amis City. Niya jud ko dire karon ma'am kay nangayo jud og tabang sa bayron non sa hospital song asawa kay dako man kaigod. Lugos na gisa kaginawa ma'am, mo tong gi dala na lang nako dayon para pud matabang pa pud ba
Pasalamat po sa Ginoo ma'am nga na salbar po akong asawa. Mga 2 months na po ma'am, nga ginabati o. Isip usa ka security guard sa usa ka establishmento sa syudad, si Roldan, 32 anyos ug residente sa Barangay Baybay Trayonfo, mapasalamaton og wala gayud magdumili sa pagpangayo og tabang pinaagi sa Asenso Uzames Free Hospitalization Program. Kay matud pa niya, kung wala ang Team Asenso, dili gayud niya makaya og bayad ang ilang hospital bill tungod kay dili igo ang iyang sweldo. Ako jud kay kog pasalamat ma'am kay kung wala ang Asenso ma'am, wala di ko ikabayad po na nga kantidad pilarago po na kong sweldo gamay ra po. Ang iyang live-in partner nga si Carael na diagnose nga adunay acute exacerbation of bronchial asthma, usa ka kalit nga paglala sa mga sintomas sa hika sama sa kalisod sa paginawa, ubo ug paghuot sa dughan sama sa iyang gibati nga nagkinahanglan og dali nga medikal nga pag-atiman aron malikayan ang grabe nga komplikasyon. Niini si Carael na admit og na hospital sulod sa halos usa ka hinungdan nga ang ilang excess bill miabot sa kantidad nga 51,408 pesos and 54 centavos. Busa, gipadayag ni Roldan ang iyang dakong pasalamat ilabi na kang Governor Henry S. Waminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal, Asenso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. ug ingon man ni Mayor Sam Norman G. Fuentes tungod sa tabang nga iyang nadawat nga hingpit nga nakasulbad sa iyang pinansyal nga problema. Ako jud kay ko pasalamat sa atong gobernador si Henry Waminal, Congressman Ando Waminal, Congressman Indy Waminal ug sa atong mayor nga si Sam Fuentes. Salamat jud kayo sir nga inyo jud kong natabangan ani. Alang sa Uzames Today, ako si Angela May Quirante. Salamat me. Ang Uzames Today hatod kanato ingon nga serbisyo publiko sa kanunay Asenso Uzames Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes pinaagi sa Asenso Uzames News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal, ug Asenso Uzames News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Din makita usab ninyo na nakastream live ang among mga programa. Sa ngalan sa kinibuhang AONC team, Yonsho Midalio, Bernal Pexon, Adoni Dicena June Porcatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mequirante, Mary Ana Lumapas, Xander Dalido, si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Dumatikson, daghang salamat. Kanunay Asenso Uzames, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.